dumadagsa, bago ba to dumadagsa na po yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA People Power Revolution Partner Monument. At nasa 2,126 live viewers na po tayo. Maraming po salamat sa inyo, partner. Mag-subscribe po kayo at patuloy po namin ihatid po ng live kung ano ang mga kaganapan diyan sa EDSA sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, na ito po yung kanilang sagot sa mga pananakot at panggigipit ng ombudsman laban kay Senator Rodante Marcolita, partner Badong. Alam mo, partner, naalala ko lang, no? Siyempre, may simula naman talaga. Naalala ko yung mga nung nagrarally tayo sa EDSA Shrine, dumadami na nun, partner eh. Bago bakuran yun ng mga kapulisan. Sabi nga ng mga participant ng EDSA 1, may edad na nagpunta ron, ini-interview natin. Nagsimula naman sila, hindi naman milyon agad, partner eh. Correct, pa ilan-ilan lang. Ito nga po, sa totoo lang po, yung nakikita nyo po sa screen. 10,000 daw, partner, kanina, start nila eh. Yan po ang may pinakamalaking start. Hindi po namin sinasabi na yan ay matutungo sa People Power Revolution 3 o kung ano pa man. Pero sa dalawang pong nauna, una nga, sila konti lang talaga yung sa EDSA 2 naman. Parang meeting lang sa Purok, partner. Oo. Tapos talagang dinagsa na ng mga tao. Yung titignan nyo po, eto po, maraming beses na po kami naka-attend ng mga rally. Ang laki po ng diferensya ng rally na ito. Kasi po, sa rally po before na na-attendan namin, parang isang oras lang yun, magpipick at tapos na, partner, paunti na ng paunti. Ito po, mula nung pumunta ko riyan, mga alas 10 ng umaga, nariyan ako. Parami po ng parami. Yung dumadagsa po, kahit saan po nanggagaling. Tapos, pag kayo po naglakad mula po dyan sa People Power Monument, papunta po kayo wala naman kasi ngayon masasakyan eh. Maglalakad talaga kayo, papunta po ng Robinson's Galleria. Makikita nyo po ron, punong-puno po ng mga tao na nagpapahinga. Kasi wala pa po yung mga, alam mo yun, sa iglesia, parang preliminary lang yan, partner. Parang ano pa lang yan, trial pa lang yan. Hindi, yung mga program na preliminaries pa lang, yung kung sino pa lang pwede magsalita. Mukhang mamaya pa siguro, partner, yung talagang formal na programa, partner. Yung pag magsasalita na si Senator Marcoleta, yung ilan lang sila, partner, yung tagapagsalitang yung official spokesperson, si Senator Marcoleta. Makikita nyo po pag yun po ang magsasalita na lahat na po yan, tutulak na po ron. Marami po dyan nagpapahinga sa bus kasi malayo ang biyahe nila, partner eh. Yung iba naman nakikita natin kumakain dun sa mga van. Meron sila, naglatag sila dyan ng mga lame-lamesa. Correct. Tsaka may dala silang mga kalan, partner. Nakita ko. Mukhang pang matagalan talaga kasi may kalan eh. Kung may kalan na po yan, ang lapit lang po ng mga supermarket. Talaga makakapagluto po sila dyan. Kaya sabi ko nga. Tsaka may mga tent sila, partner. Ito yung mga walang alisan, partner. Ito yung mga rally na walang alisan. Saka yung merong pang-camping, partner, na yung parang tent camp, pang-camping, meron sila doon, nilatag, partner. Nga mukhang pangmatagalan yata talaga yung rally na ito, partner. Hindi katulad na nasasaksiyan natin na yung mga parang napagbibintangan pang binayaran lang. Saglit lang talaga, partner eh. Correct. Para pag nakarating doon na nagkaroon na attendance, okay uwi na, uwian na. Yung nangyayari nung linggo, partner, sa rally ng mga kaparian at kamadrihan at mga kaliwa, saglit lang, partner, alas 5, na sila, partner, 5:55, pull out na sila, partner. Ayan po, kaninang umaga pa yan, parami pa po ng parami. Madaling araw pa, partner, nagsimula na. Kami po rito, mamaya, tutulak pa rin kami dyan. After po nitong ng broadcast natin, pupunta pa rin po kami dyan. Nag-charge lang ako, partner, ng mga, Power bank. Power ito, partner, may breaking news tayo, partner. Sa kasagsagan po ngayon ng rally dyan sa EDSA, ayan, breaking news po tayo, hatid po tayo galing sa SME9 News, partner. Naglabas po ng pahayag itong si
si Ombudsman Boyeng Rimulya Aba. sa kabila ng pagdagsa ng maraming Iglesia ni Cristo. Siya Hindi po daw ang ano, hindi daw titiklop si Boyeng. Yun. Ayon po sa balita, tiwala si Senator Ping Lacson na hindi magpa-impluwensya si Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong Martes. Giit ni Lacson, his INC backers may block EDSA. All they want and cause traffic jams and chaos to the discomfort of ordinary commuters. Surely the PNP will be there to maintain peace and order. Naniniwala si Lacson na mananatiling matatag daw si Boyeng Rimulya sa pagpapatupad ng batas. Ano masasabi mo dito, partner? Partner, wala na siyang magagawa kasi siya ang may, kumbaga, kung may sisisihin. May isang taong dapat sisihin kung bakit bigla ang rally itong mga Iglesia ni Cristo. Si Rimulya po yun. Sa kanyang announcement na anytime next week, sasampahan na ng kaso si Senator Marcoleta. Hindi natin rin alam eh. Ano yung purpose niya? Ako, ang tingin natin dyan, kahapon, tinalakay natin yan. Ang tansya natin inihahabol sa impeachment ni BP Sara. Talagang ayaw po nilang ayaw talaga nilang naroon si Marcoleta doon po sa impeachment. Pero ang tanong po, 'di ba sabi nyo hindi raw susuko si Boyeng, hindi magpapa-pressure. Oo. Ang tanong, sa tingin nyo ba susukuan din kayo ng itong INC? mga Iglesia ni Cristo? Partner, eto yan ha. Yan po, karamihan yan, Iglesia ni Cristo pa lang. Pero abang-abang po yung mga Duterte supporters Mamaya, marami na. Kaya po, pag nakita po nila yan, ngayon po, baka nagpaplano na po yung mga Duterte. Lalo na kung malalaman nila na pupunta tayo mamaya. Partner, kung si Boyeng naman, sinabi niya na hindi titiklop, ayon naman kay Rodante Marcolita, ito galing sa Isiminay Day ng balitang ito, sabi ni Rodante Marcolita, lalaban tayo. Patay tayo dyan, partner. Oh. Partner, sino yung nagsasalita? Si Guanzon ba yan? Hindi partner, hindi yan si Rowena Labo na Guanzon. mata ko. Oh. Ito partner, nanindigan si Senador Rodante Marcolita na hindi siya matitinag ng anumang banta sa pagpapakulong at patuloy na ipaglalaban ang katotohanan para sa kapakanan ng taong bayan. Binigyan din niya na walang sinuman ang dapat pumayag na mabaluktot ang hustisya. Sabay panawagan na kahit anong mangyayari, ilaban po natin ang katwiran dahil ang katwiran po ay magpapalaya sa atin, partner. Tama po kayo dyan. Kasi po, pag wala na pong nakipaglaban, pag sumuko na po, maski ang katulad ni Senator Marcoleta, kawawa po ang bayan natin, partner. Ang gusto po nila, kalimutan natin yung flood control. Ang gusto po nila, si BP Sara po ay ma-impeach. Yan dalawang pangyayari po yan na sabay na nilang gustong ipatupad na wag mag-imbestiga sa flood control. Magkarugtong yan, partner eh. Once kasi na hindi po makatakbo po si BP Sara, lahat po nagsasabi, mananalo si BP Sara once na malusutan niyang impeachment. Pag nalusutan po ni BP Sara yung impeachment, ito po ang paniniwala talaga namin. At sinabi na po ito ni BP Sara nung tinanong po siya ng, kung di ako nagkakamali, dito rin sa SME na yun, yung interview niya, hindi po naman siya papayag na yung mga ginawang malalaking nakawan ay pababayaan lang, yung patatawarin lang. Mapagpatawad siya pero meron siyang i-assign, partner. Sabi niya nga, yung kanyang vice president, yan ang ipapatrabaho niya. Talagang Siya magpapakulong. siyang magpapakulong, siya maghabol. Kaya ang pinipili niya o yung kanyang nililigawan at that time, partner, ang sabi niya, nililigawan ko ay may kakayahang magpakulong dito sa mga magnanakaw na to, partner. At marami po naniniwala, kasama ng yung lingkod, na isa po sa kandidato. Yan, kandidato na lang, partner. Si Senator Rodante Marcolita. Ayan. Ito, partner, pahayag pa rin ito ni Senador Rodante Marcolita, partner, kaugnay sa nakaambang pag-aresto sa kanya. Ayon sa kanya, patuloy siya na magsilbi sa bayan. Giniit ni Senator Rodante Marcolita, from Isiminay News pa rin po ito, nabatid niyang may nagbabantang pag-aresto at pagkakulong laban sa kanya.
matapos inanunsyo ng ombudsman ang pagsampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Sa kabila ng kanyang paniniwala na ang mga legal na hakbang na ito ay planado upang pigilan siya sa nakatakdang impeachment proceeding at pagpapatahimik sa kanyang pag-expose, sa tahasan niyang sinabi na magiging hadlang sa kanyang dedikasyon, na hindi ito magiging hadlang sa kanyang dedikasyon, ay patuloy siyang magsilbi sa bayan kahit sa pa'y ipapakulong, partner. Hindi po siya takot sa kulungan. Yan po ang totoong walang kasalanan. Kasi po, alam mo partner, kung magkukwentahan tayo, si BP Sara magiging presidente by 2028. Ilang buwan na, taon na lang. Isang taon na lang mahigit kung makukulong man si Senator Rodante Marcoleta. Pero, Sabiit, no? at saka kung pag-aaralan natin partner, lahat ng tao sa kasaysayan, lalo na po yung mga naging bayani po, lahat po yan nakulong. Jose Rizal, Andres Bonifacio, at iba pa po. Yan po talaga inusig ng mga kalaban, hindi makatarungan yung pag-usig. Kaya dyan po, pag eto po si Senator Marcoleta, mukhang yun yung kulang niya, partner. Para maging ganap siya na matulad dun sa mga sinasabi nating may turing na bayani balang araw. Siyempre, hindi tayo magpapasya niyan yung kasaysayan. Pero yung pagkakulong, partner, talagang halos lahat ng bansa may mga bayani sila na nakukulong. Dahil nga, sa tindi ng ginawa mo Partner, talagang ramdam ng tao yung ginawa mo. Kaya, ikaw ipapakulong ng mga kalaban mo dahil talagang ano sila. Anong tawag doon? Masakit para sa mga magnanakaw yung ginagawa ni Marcoleta. Senator Marcoleta, partner. Partner, ito po partner, no, kasi total na ibunyag naman na sa publiko na kakasuhan si Senator Rodante Marcoleta diyan sa Sandigan Bayan. Ano ba yung proseso nito? Pag sinampa ba ng ombudsman ang kasong plunder labang kay Senator Marcoleta diyan sa Sandigan Bayan, agad ba maglabas ng warrant of arrest labang kay Senator Marcoleta, partner? Ano bang proseso diyan? Alam mo, partner, pagkakaintindi natin dyan, parang yung korte rin yan yung Sandigan Bayan. Pero exclusive siya, korte siya para sa government official na nakagawa ng katiwalian. Yun lang, partner, ang pagkakaiba. Pero same process siya ng ibang mga korte. So titignan din nila, pwede rin nilang outright ibasura yan or pwede rin nilang outright ay sabihin na may probable cause din. Parang magkaroon pa rin ng preliminary investigation ng Sandigan Bayan. Correct. Pag sinabing may probable cause, maglabas ng warrant of arrest. At pwede rin nilang outright na i-dismiss. Basura. Parang ano rin siya, partner. Sa tingin mo kaya, partner, itong nangyayaring rally ngayon ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA, magkakaroon kaya ito ng parang epekto dyan sa planong pagsampa ng plunder labang kay Senador Marcoleta sa Sandigan Bayan? Ano kayang epekto nito, partner? Alam mo, partner, sabi nga ni Boying, kahiyaan na yan Hindi siya kaya lang siyempre, kaya nga nag-observe yung mga taga-Malacanang, kaya nga dinismiss yung lahat ng mga nila Siyempre kung kay Boying yan, kahiyaan na po yan. Correct. Pero alam naman natin na maraming beses na po nagsalita si Boying Remulla na nabago. Halimbawa, partner, yung gusto niyang kasuhan na kakasuhan niya na yung si Martin. Ay, Romualdez. Oh, 'di ba? Ang laki-laki ng laki-laking balita na kakasuhan niya si Martin. Pero optics lang pala 'yon, no? Pero nawala. Hindi, ako, partner, sa tingin ko totoo 'yun. Na gusto niyang kasuhan 'yun. Kaya lang merong nagpapabago sa desisyon ni Boying. Di ba kayo nagkasampalan ng malita? kaya kung si Boying, partner, gusto niya ituloy, lalo na yan, na nakakahiya na. Kasi, di ba, hinahamon na siya. Eto, nilabasan siya ng baraha, partner Eto, magrarally kami. Hindi kami alis dito hanggat hindi kayo matras. Ayan, partner, nasa 2,400 live viewers na po tayo, partner. Di natin namamalayan. At saka, partner, request tayo sa production partner na mag-plus tayo ng mga comment dyan sa comment section na galing dito sa ating mga kabirada
At magpapatuloy po tayo maghatid po sa inyo ng live update sa kaganapan dyan sa EDSA, kung saan mayroong malawakang rally na nasurpresa ang Marcos admin dito sa Berada, Aguila. At aabot po tayo hanggang alas 5, partner. Ako lang, mas gusto ko doon na tayo mag-broadcast, no? Mas masarap doon magbirada Aguila. Merong magbabato sa atin, partner, sige. galing sa mga kasamahan natin. Maya-maya lamang, inahanda lang po natin yung live na i-feed po natin. Ito, kuha po natin ito sa kaibigan nating si kapartner, pambansang loyal partner. Ayan. May nagsasalita po diyan, ito si yata partner yung mukhang isa sa mga opisyal ng Iglesia ni Cristo, partner, no? Tsaka nariyan na po kanina, merong lumapit sa akin, naban tayo ay naka-live. Ang pangit lang, partner, ng signal talaga. Yung mga reservists, yung samahan ng mga reservist, partner. Mga reservist yan, partner. Saan, reservist. partner? Sa Army, Militar? AFP Reservist. Siya yung parang presidente na nakalimutan ko yung pangalan, partner. Alam mo, pag naka-live ka ron, wala naman tayong ballpen eh. Lumapit siya na naroon daw siya na ano rin sila, nabigla lang din. Hindi sila, walang utos sa kanila kung bakit siya naroon. O ano lang siya, pumunta lang doon para tignan yung pangyari kung anong meron sa EDSA ngayon.